Mahal kong Maria Clara. Anak ko, hindi ka ba nagsasawang magbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi, Ama. Pwede akong mabuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Kanyang mga sulat para sa akin ay mga tinapay. Binubusog nito ang aking damdamin. Ama, kailan kaya siya ulit babalik? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano iyon, Ama? Si Ibarra ay babalik na ng Pilipinas. Totoo po ba yan, Ama? Totoo po talaga, anak. Masaya-saya ko. Pero, Ama, kailan kaya siya babalik? Sa susunod pa na linggo. Maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. O anak, huwag ka namang malungkot. Hindi po, Ama. Masaya ako. Masayang masaya. Masaya din ako para sa inyo, anak. Hindi nyo babatid na marami sa mga Indyo ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na sa tahanan tayo na isang Indyo? Maaari niyong masaktan si Kapatid Tiago. Matagal na pinakaloob ni Tiago na hindi siya isang Indyo. At inuulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indyo. Mga kaibigan, ikinagagala ko ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Anak ng aking nasirang kaibigan, si John Crisostomo Ibarra, kakagaling lang niya sa Europa. Buenos noches, amigos. Sa mga kura sa aking bayan at sa pinakamatalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailanman hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ka na ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway maging mas mapalad ka kaysa sa iyong ama. Maraming salamat po. Nakahanda na po ang pagkain. Wala ka bang mga mata? Meron po, senyora, mga matang mas malinaw pa kaysa sa iyo. Ngunit nakatuon lamang ako sa kulot ng buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang nakita mo noon? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o pag-alipin ng isang bansa ay nagdidikta ng kasaganahan o paghihikaos nito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang ibang magawa? Isa kang bulag. Kahit isang batay alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Pagpaumanin ninyo ako, kakagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa ako bukas. Para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang umalis! Darating pa si Maria Clara! Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon ay may importante muna akong gawin. Nakikita na ninyo, ganyan ang nangyayari sa mga batang pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagpataas. Kaya dapat lamang talagang ipagbawal ang pagpapadala ng kabataan sa Europa. Senyor Ibarra, Tininte, ikaw pala. Binulak na ako. mag-ingat kayo, senyor. Sana maging aral sa inyong nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo pang sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay yung ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong po aking ama. Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Namatay yung ama sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra, na pinagbintangang erehe at pilbustero ni Padre Damaso. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon, mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangongolekta, minsan siyang napagkatuwaan ng mga bata. Padre
baby bubu. Tigilan niyo ko, baka kung ano magawa ko sa inyo. Hindi ba di siya marunong sumulat? Para saan ang kanyang dinala ng lapis? Anong sabi niyo? Ikaw, anong sabi mo? Nagbibiro lamang ako. Bitawan mo siya! Hindi ko mapapayagang saktan niyo ang mga bata! Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang namatay ang kolektor. Dahil dito'y hinuli ang iyong ama at kunulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano dahil sa kabiguan niyang makalaya. Nasira ang kanyang kalusugan at sa bilingguan siya namatay. Bakit kaya wala pa siya? Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Iho. Nandito po ba si Maria Clara? Pasok ka muna. Maupo ka muna, Iho, at tatawagin ko muna siya. Maria Clara? Si Tia Isabela mo ito? Pasok po kayo, Tia. Iha, nariyan si Crisostomo. Pagkihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa. Tumamising yung mga salita. Marahil maraming magandang babaeng nahulog sa pambobola mo, no? Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Dahil ipinagpasya ng ating magulang na ako ikasal sa pinakamagandang babae na nasa harapan ko. Asus, binubola mo lang ako. Labis akong nangungulila sa iyo, Maria. Higit akong nangungulila, Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng ako. Hanggang sa muli, mahal ko. Lang, mahal ko. Sandali lang, mahal ko. Kilala niyo ito sa kanila ko. Maraming salamat, mahal ko. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo mo. Sinusunod mo ba mga utos nila? Tumigil ka na nga kakatanong at maghukay ka na dyan. Ayoko na. Ayoko na mahukay. Saan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Ngunit, hindi rito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan nakatirik ang malaking krus dito? Yung malaking krus na yon, matagal ko nang sinunog. Ano? Bakit mo ginawa iyon? Napag-utusan lang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabihan ako ng malaking kura na dalhin ko daw yung bangkay sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman! Huwag po kayong magalit, senyor. Maulan po at mabigat yung bangkay. Kaya, hinapon ko na lang yun sa ilog. Itinapon? Isang kabaliwan ang ginawa mo! Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Hindi ako. Tinitiyak ko sa iyong hindi ako, kundi si Padre Damaso. Magpahinga muna tayo, Crispin. Kuya, magkano ba ang kinita mo ngayong buwan? 2 piso, bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nila ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang sa'yo? Kahit 2 taong ako magtrabaho, hindi ko mababayaran iyon. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala talaga akong ninakaw, kuya. Kapag nalaman itong inay,
Natatakot ako. Basilio, alam mo ba may utang ka dalawang riyan dahil sa hindi tamang pagpapatugtog ng kampana? At ikaw rin mong Crispin, hindi ka pa pwedeng umuwi hanggang hindi mo isinasuuli yung ninakaw mo. Uy, wala pa talaga ako ang ninakaw. Magsisinungaling ka pa. Wag po. Matagal na namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan mo na po kami. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Crispin! Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom. Kaya naghanda ako ng masarap na pagkain. May makakain na ba? Meron. Nasaan at nagugutom na ako. Ito. Oo, narito na. Wala nang natira? Ngunit, paano ng mga anak mo? Bakit? Reklamo ka? Wala. Tsaka teka, asan ba yung mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uuwi rin sila. Teka, hindi mo ba sila hihintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawang mga anak ko. Magsasaing na lamang ako ulit. Inay, gising pa po ba kayo? Anak! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Bakit ka umiyak? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa konbento. At hindi po siya pwedeng umalis doon at dahil ang pagbintangan siya nagnakaw. Ano? Inakusahan ang mabait kong si Crispin? Dahil ba sa mahirap lang tayo? Kailangan natin magdusa? Halika, ito. Ito ang kanin na tawilis. Kumain ka, anak ko. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Para saan na mga yan, Ale? Para sa Cora, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganun ikaw ang ina na magnanakaw? Abay, matapos magnakaw ng mga batang iyon ay umalis rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan nga ay papunta na ang Guardia Civil sa iyong tahanan upang hulihin ang anak mong magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Huwag mong iyakan ang mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Opo, ako nga ho si Sisa. Ngunit hindi pa magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon. Sabihin mo na kung saan mo itinago si Crispin. Senyor, ilang araw na hong hindi ko nakikita ang anak kong si Crispin. Eh kung ganon, isauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit paminsang magugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa ang magnakaw. Maniwala kayo! Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ay kukulong namin hanggang sa hindi sinasauli ng iyong anak ang mga ninakaw nila. Pero wala ho talagang ninakaw ang mga anak ko, senyor. Parang awanin na. Huwag niyo akong ikulong! Maniwala kayo! Uy, Maria Clara, kasa na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Ano kami ni Ibarra? Hindi ba? Pakarating lamang niya. Oo, sa katunayan. Papunta na siya dito ngayon. At sabay kami mangungusta. Nandito ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis? Mahal ko. Ang yan ang nais mo. Senyorita Maria Clara, saan po niyo gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku ho, hindi senyorita. Ilang sandali na lamang ay makakarating din tayo roon. Ano yun? Marahil ay kahoy lamang po. Kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Sandali lamang po, titignan ko. Isang buhaya! May buhaya!
Kaya pala nauubos ang mga isda sa ilog. Kailangan na mamatay ang buhayang yan. Crisostomo, iligtas mo siya. Nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ililigtas ko siya. Ibarra! Nasaan na sila? Baka kung anong nangyari sa kanila. Ligtas sila! Ligtas sila! Maraming salamat ho sa pagligtas ng buhay ko, Senyor Ibarra. Bahalang araw, sa panahon ng kanyang kailangan niyo ng tulong, handa ako kayong tulungan. Ibarra! Isa kang tunay na bayani, Ibarra. Mabuhay ka. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa na itinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lang niya pinansin ang aking pagdating. Talagang tumataas na ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Nakapunta lang siya ng Europa, akala niya kung sino na siya kung umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang mga sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo disente, ngunit hindi marunong sumunod sa batas ng simbahan. Patawarin mo ko, Maria Clara, pero hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya'y pinarusahan na mamatay sa kulungan. Mahayaan ko kayong insultuhin ako. Ngunit, wag na wag niyong babastusin ang alaala na kay ama. Huwag mo nasniri ka, Ibarra. Alaga ng Diyos na kinakalaban mo. Crisostomo, huwag mo gawin yan! Crisostomo, pakiusap. Alang-alang lamang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi naman kita mahal, baka nakita niyong may dugo ba talagang dumaloy sa ugat ng taong yan. Crisostomo! Sana'y di magwaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Guardia Sibil, Bakit po, senyora? sino yung kumakanta? Siya po, ang baliw. Dalhin mo nga siya rito. Masusunod po, senyora. Ganito na po siya, senyora. Pakantayin mo siya. Hoy, baliw! Umawit ka! Awit na! Awit na! Sana'y di magwaliw ang dati kong araw. Mahusay! Guardia Sibil, maaari ka nang umalis. Masusunod po, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sino yung baliw? Baliw? Hoy, sumayaw ka! Sumayaw? Sumayaw ka! Gayahin mo ako! Sumayaw ang matandang baliw? Hoy! Hindi ako ang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw? Oo, ikaw nga! At inuutusan kitang sumayaw! Ayoko! Ayokong sumayaw! Baliw lang ang sumasayaw! Sabing nang ikaw ang baliw! Baliw! Talaga baliw! Baliw! Ikaw ang baliw! Baliw! Konsolasyon! Ikaw ang baliw! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Tuturuan ko ng leksyon ng isang baliw na ito! Tumigil ka nga! Hindi ka na naawa. Masira ka rin talaga, ano? Dugo! Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Dugo! Dugo! Guardia Sibil! Bihisan niyo at gamutin niyo ang babaeng ito. At bukas, dalhin niyo siya sa bahay ni Crisostomo Ibarra.
kang dumadaan. Hoy, labandera, kami bang pinaparinggan mo? Ha? Anong sabi mo? Labandera? Gusto mong plansyahin ko yung buhok mo? Hoy, matandang magkukulam, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Kung makapagsalita ka? Hindi kita urungan! Anong sabi mo? Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Alperes, pagsabihan mo nga yung asawang mukhang mangkukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga iyan. Ano ba? Ba't mo ako pinigilan? Tiburcio, bakit hindi mo man lang hinamon yung mayabang na Alperes na yon? Sa tingin mo, may laban ba ako sa kanya? Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal ka Maria Clara at malaman ng lahat ang tunay mong pagkatao. Tao po! Oh, Elias! Senyor, umalis na kayo sa lugar na ito. Ligtas niyo po yung sarili. Anong ibig mo sabihin? May pag-aasa pong gaganapin at kayo ang tinuturo na pasimuno nito. Hindi ko po alam kung sino ang may pakana nito, senyor. Ano pa bang dapat kong gawin? Ihandan niyo po inyong mga papeles at sunugin yung mga ito. Magtungo kayo kahit saan para hindi kayo masundan. Alam kong mahirap lang basta-basta na lamang umalis sa bayan ito. Ngunit wala na pong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman po, senyor. Gusto mo, mahal ko. Mahal ko. Tinulungan ako ni Elias makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako ang patawarin mo. Dahil kailangan ko nang lumayo sa'yo. At sa lugar na ito. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin, mahal ko. Dahil nasisiguro ko na mag-aaninangan ka kapag nalaman mo Nalaman kung ano. na ang tunay kong amay ang kinasusuklab na si Padre Damaso. Alam. Maria Clara. Marunong ko bang sumugwan, senyor? Oo. Ligtas niyo yung sarili. Liligaw ko sila. Hindi ito maaari. Mahal kong Crisostomo, hindi. Anong nangyayari sa'yo, anak? Tingnan mo, Ama. Patay na si Crisostomo. Masaya na po ba kayo? Anong ibig mo sabihin? Patay na si Crisostomo, Ama. Ang pinakamamahal ko, Ama, si Crisostomo. Patay na siya. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang aking pinakamamahal. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit anak, Hindi, Ama, hindi maaari. Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa ni Alfonso, magpapakamatay ako. patawarin mo ko, Ina. Patawarin mo ko kung nasumasok ako sa buhay mo at sa inyong dalawa ni Ibarra. Patawarin mo ako. Ama, patawarin mo ako. Magmumungha na lamang ako. Kung ngayon ang iyong kagustuhan, anak. Diyos ko. Ito na ba ang parusa sa lahat ng aking nagawa? Basilio! Anak ko! Inay! Sino ka? Ako po ito, si Basilio, ang anak mo. Anak! Hindi kita kilala! Hindi kita anak! Inay, huwag kayo pong matakot sa akin. Ako po ito, ang inyong anak, si Basilio. Basilio! Opo, Inay. Ako po ito, ang anak niyo. Inay! Bakit niyo po ko iniwan?
Inay! Iho, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo. Ngunit wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Total, malapit na rin ang kamatayan ko. At sa sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo. At magukay ka. At paghukay mo, may makikita ng kayamanan. At gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Naiintindihan ko.